Anong klaseng buhay ang maging isang magulang? Ito ba ay pinapangarap o isa itong likas na ugali ng pagiging isang tao? Masaya bang maging nanay? Masaya bang maging tatay? O nais na lamang natin maging anak habang buhay? Darating tayo sa panahon kung saan bubuo tayo ng sariling pamilya, magpapalaki ng bata at ibibigay ang mga pangangailangan at kagustuhan. Bilang isang magulang, masasaksihan natin ang kanilang mga una sa buhay. Unang lakad, unang salita, unang pagkain, unang dapa, unang gapang papunta o papalayo sa ating bisig. Mahirap ang maging isang magulang, subalit isa itong pribilehiyo sa ating pagkabuhay. Ngayon, mapapakinggan natin ang mga kwento ng ilang mga magulang sa karanasan nila sa pagpapalaki at pagkasaksi ng pagtamo ng wika ng kanilang mga anak. Ang programang ito ay magbibigay ng aral at gabay sa mga magulang at magiging magulang pa lamang. Kwento at Wika Podcast. Magandang umaga mga kwento at wika, ang inyong kasama sa pag-unawa at pag-alalay sa mahalagang paglalakbay ng inyong anak tungo sa mas malinaw at mabisang pagsasalita. Ako si Rochelle Novio. At ako si Julius Pabiliar at welcome sa isang bagong episode kung saan pinag-uusapan natin ang mga totoong kwento ng mga magulang tungkol sa language learning ng kanilang mga anak at paano ito konektado sa teorya ng wika. Ngayon, pag-uusapan natin ang isa sa mga pinakamanghamanghang bahagi ng pagiging magulang, ang unang salita ng ating anak at kung paano sila natututong magsalita. Sa bagong episode ng Kwento at Wika, kasama ang ilang panauhin, pag-uusapan natin ang mga tips, kaalaman at mga eksperyensyang makakatulong sa pag-unlad at pagkomunikasyon ng iyong munting mahal sa buhay. Ngayong araw ay makikilala natin si Ms. Rialyn Bahade, isang single parent at may isang anak. Makakasama rin natin ngayong episode ang mag-asawang sina Mr. at Mrs. Daga upang magbahagi ng kanilang mga karanasan bilang mga magulang. Tara na't matuto, makinig at magsama-sama sa paghubog ng kanilang tinig at tiwala. Sa ating mga magulang na narito ngayon, magandang araw sa inyo. Magandang araw po. Magandang araw din po. Magandang araw po. Una sa lahat po ang kapustang pagiging magulang. Iba-ibang sagot nito ng bawat araw. Tama po ba? Tumpak. Hindi ka nagkakamali. Binibining Bahati, ilang taon na po pa lang yung anak? Meron ako nag-iisang anak, siya ay babae, at ngayon ay nasa 4 na taong gulang. First time mom ka po ba? Opo. Ako rin po. Mr. and Mrs. Daga, ilan na po ang inyong anak? Meron kaming isang anak at isang taong gulang. Isa lang pong aming anak dahil alam niyo naman po ang buhay nga namin ngayon, lalo na sa panahon ngayon, mahirap magpalaki ng mga bata. Tama po yun, Nanay Erna. Mahalaga talaga ang financial stability sa pagpapalaki ng bata. Kaya sa episode na ito, may ilang katanungan po kami sa inyong mga karanasan bilang isang magulang. Lalo na po kung paano natuto magsalita ang inyong mga anak. Ikaw, Kuya Jules, naalala mo pa ba kung ilang taon si Joyce nang siya ay makapagsalita? Alam mo partner, ang bawat bata ay may kanya-kanyang kakayahan. Depende sa nakapaligid sa kanya. Pero sa aking anak, 1 taon lamang nang siya ay makapagsalita na. Kung tama ang pagkakaalala ko, nanonood siya noon ng nursery. Tinawag niya ang kanyang mama. Iyon ang unang beses na nabanggit niya ng buo ang salitang mama. Ikaw naman partner, nakakapagsalita na ba ang anak mo? Ano ka ba? 3 buwan pa lang yun, puro iyak at dede lang ginagawa. Okay, tama na ang tungkol sa atin. Sa mga panauhin naman tayo, ito pong aming unang katanungan. Bilang isang magulang, ano ang mga dilema ang kadalasang nararanasan? Ano? Sige, ako na muna ang sasagot Sige po, sa Mrs. unang Daga. katanungan. Bilang isang magulang, maraming dilema ang naranasan ko sa buhay.
Isa na rito ang pagbalanse sa pagitan ng trabaho at pamilya, pagdisiplina sa mga anak, dahil may kanya naman tayong pagdisiplina sa anak. Depende sa kung pwede silang masaktan o hindi. At pagbigay ng sapat na oras at atensyon sa bawat anak. Ikaw naman, binibining bahagi. Para sa akin naman, ang mga dilema na aking naranasan nang ako ay mga anak, una, yung nabago ang oras sa pagtulog. Madalas na halos di ka na makatulog ng maayos dahil sa pagpapadede. Naranasan ko din magkaroon ng postpartum kung saan hindi ko na nakokontrol ang aking emosyon. Pero habang lumalaki naman si baby, nababago at bumabalik naman ito sa normal. Mr. and Mrs. Daga, maaari niyo bang ikwento paano natutong magsalita ang inyong mga anak? Base sa aking naobserbahan, ang aking anak ay nagsimulang magsalita sa edad na 1 taong gulang. Una, nagsimula siya sa paggamit ng mga simpleng salita tulad ng ma at pa. Unti-unti nagdagdagan ang kanyang bokabularyo habang siya ay nakikipag-usap sa amin at sa kanyang mga nakakasalamuha. Ikaw naman, Mrs. Daga, may karagdagan ka po ba? Oo po. Bilang isang ina, isang magulang, pinabasahan namin siya ng libro at inaawitan. At patuloy na nakipag-usap sa kanya na nakakatulong din sa kanya sa paggaling sa pagsasalita. Dahil ang bata ay dapat kinakausap ng maayos, hindi dapat yan binibaby talk. Dahil kung ano ang kanyang naririnig sa iyo, yun din ang kanyang maaaring sundin bilang isang bata. Dahil para sa kanya, kung ano kanyang narinig, yun ay ang tama. Ang anak mo ay si Alea. Nahirapang bigkasin ng mga salita pero alam niya na ang ibig sabihin. Naalala ko nung una, may tinuro siya sa may sala namin. Hindi niya masabi kung anong tinuturo niya. Yung pala yun ay ang bola. Mula noon, kapag hindi niya alam kung paano bigkasin ng isang bagay o salita, tinuturo niya. Mula noon, kapag hindi niya alam kung paano bigkasin ng isang bagay o salita, tinuturo niya na lang ang bagay na di niya kayang ilarawan. Nabanggit nga ni Nana Erna na binabasahan niya ng libro ang kanyang anak na si Aliyah. Tama po ba? Yes, opo, tama yan. Malaking tulong talaga ang pagbabasa ng libro sa mga bata. Hindi lang sa mga salita sila natututo, kundi napapalawak rin ito ang kanilang imahinasyon. Kaya naman po, Miss Bahate, maaari niyo bang ikwento kung paano natutong magsalita ang inyong anak? Lagi ko siyang kinakausap at inuulit-ulit ko sa kanya yung word na mama. At dahil limitado pa ang kanilang sinasabi, una niyang natututunan banggitin yung dada tas brrrr bago ang mama. At grabe ang tuwa ko noon nung marinig ko siyang magsabi ng mama. At yun ay simula pa lang. Habang marami na siya nakakahalubilo ng mga kaedad niya, ay natututo na din siyang makipag-interact. At dito, marunong na sila makipag-usap. Ngunit limitado pa rin talaga na halos nanay lang ang makakaintindi sa kanila o ang kanilang mga kalaro. Hay, 75 na naman. Kahit anong aral ko, wala pa rin. Anak, subukan mo kaya ang Taas Talino Learning Hub. Baka ito na ang makakatulong sa'yo. Sa Taas Talino Learning Hub, bawat aral ay may premyo, may reward system, badges, at surprise gifts para sa mga estudyanteng nasusumikap. Wow! Ang saya pala mag-aaral. Araw-araw akong excited matuto. Mula grade 1 hanggang senior high, tuturuan, gagabayan, at bibigyan ng tamang motibasyon. Sa Taas Talino, aral ay may gantimpala. Taas Talino Learning Hub, kapag masipag ka, may gantimpala ka. Muling nagbabalik ang Kwento at Wika Podcast. Napag-usapan na nga namin ang mga karanasan ng aming bisita na nagbigay sa kanila ng aral at mga alaala na nagbigay sa kanilang kasiyahan, katulad ng unang salita ng kanilang anak. Bilang isang magulang talaga ay iba ang kasiyahang nabibigay kapag narinig at makapagsalita na kahit isang pantig pa lamang ang ating mga anak.
Ngayon ay ipagpatuloy natin ang kwentuhan na may aral. May dalawang katanungan pa tayo para sa kanila. Pumunta naman po tayo sa ikatlong katanungan. Ito po, sino pong unang sasagot? Maaring si Binibini, Ikaw kaya na na po, muna. Miss Bahade. Ano po ang memorable na karanasan mo bilang isang magulang? Para sa akin, ang memorable ko na karanasan bilang isang ina ay yun, napakasaya na magkaroon ng isang anak kahit na napakahirap nito sa likod ng mga nakaraan. Dahil nung magkaanak ako, nagkaroon ako ng inspirasyon kung kaya't nakakayanan ko ang lahat ng hirap para sa kanya. Ikaw naman, Nanay Erna. Para sa akin bilang isang nanay, ang pinaka-memorable kong karanasan bilang isang magulang ay ang unang beses na paglakad at pagbigkas ng ma at pa ng aking anak. Napakasaya ko at sobrang proud ako sa kanya. Na para bang lahat ng pagod ko ay nawala ng isang iglap. Mula noon, iniinsayo ko ang aking anak sa pagsasalita at paglalakad para umunlad ang kanyang pagiging bata. Ikaw, Mr. Daga, paano nabago ang buhay mo nang simula ng ikay naging magulang? Naging mas responsable ako sa simula ng maging magulang ako. Mas naging prioridad ko ang aking pamilya ko kaysa sa aking sarili. Natuto rin ako maging mas matyaga at maintindihin. Noong una ay hindi ko alam yung hirap na naranasan ng parents ko, pero simula nung nagkaanak ako, namulat ako sa mga bagay dito sa mundo. Sobrang hirap pala magpalaki ng anak kapag walang sapat na pera at hindi mo mabigay ang pangangailangan nila. Yung naranasan ko ng parents ko nung bata ako ay nararanasan ko na ngayon. Sobrang hirap para maging isang magulang. Sangayon ako doon. Nagbabago talaga ang takbo ng ating buhay kapag maging isang magulang na. Marami ang pagbabago. Tulad sa akin bilang isang babae, hindi lang sa responsibilidad, kundi sa physical din na pagbabago. Kayo naman po, Mrs. Binibining Bahade, ano pong mga pagbabago sa iyong buhay nang simula nang ikay maging isang magulang? Naku, nabago ang buhay ko nang dumating sa buhay ko ang anak ko. Dahil siya lang ang rason kung bakit ako nagsusumikap at nakakayanan lahat ng hirap. Kapag positibo palagi ang nasa isip mo, kahit maraming dumating na problema, andun pa rin yung saya at lakas dahil may responsibilidad ka na di dapat talikuran. Ay, ang layo pa dito ng pedestrian lane. Dito na lang ako tatawid. Gaya ng ginawa ni Papa kahapon. Sa mata ng isang bata, ang isang pagkakamali ay nagiging tama kapag ito ay ginagawa ng mas matanda. Bawat salita, bawat kilos, may batang nanonood at natututo. Isang paalala mula sa Nestle Philippines, katuwang ng bawat pamilyang Pilipino sa pagpapalaki ng malusog at responsableng kabataan. Sa pagtatapos ng aming episode ngayong linggo ay magbibigay ng ilang payo ang ating panauhin na sina Miss Bahade at Mr. Anis Daga para sa mga magulang na nakikinig at lalong-lalo na para sa mga first-time parents. Nanay Erna, anong mga advice o payo ang magbibigay niyo sa mga tagapakinig lalo na sa mga first-time parents? Tulad sa akin na first-time parents, ang payo ko lamang sa mga first mom dyan, maging matyaga at mahabang pasensya ang dapat niyong ibigay sa pag-aalaga ng anak. Dahil ang pagiging magulang ay isang mahabang proseso. May mga panahon na mahihirapan tayo, pero wag tayong sumuko, laban lang sa buhay. May mga panahon na may mga pagsubok na dumarating, pero nandiyan ang Panginoon, wag niyong ilayo sa pag-aalaga niyo sa bata. Lagi niyong isama ang Panginoon sa pang-araw-araw na pamumuhay niyo.
At maging open rin tayo sa ating mga asawa kung anong mga nararamdaman. Huwag niyong pabayaan ang ating wag pong pabayaan ang ating mga sarili. Kayo naman po, binibining bahagi. Ano pong mga advice o payo ang mabibigay niyo sa mga tagapakinig? Ang may papayo ko lang para sa mga tagapakinig, kung kayo ay magkakaroon ng anak, kailangan ng pangunawa, dasal, at isipin palagi ang kalagayan ng inyong anak. Pero huwag pa rin pababayaan ang sarili dahil kapag malakas tayong mga magulang, mas lumalakas sila baby. Huwag tayong panghinaan ng loob. Sila ang ating gawing inspirasyon at kasiyahan. At syempre, pahinga. Para sa may kompletong pamilya, ingatan palalo ang pamilya. At ito ang dapat pagtuunan dahil hindi madali ang maging isang single parents. Sa mga binahaging karanasan ng ating mga bisita, malaga talaga para sa mga magulang ang magkaroon ng kaalaman tungkol sa pagpapalaki ng anak. Minsan kasi natututuhan na lang ng iba ang mga iyon habang sila ay nasa sitwasyon. Maaaring magresulta ito sa kamalian o sa resultang hindi inaasahan. Para sa mga kabataan dyan, hindi madaling maging isang magulang. Huwag maging padalos-dalos. Pag-isipang mabuti ang mga desisyon. Huwag magpadala sa kapusukan at mag-enjoy sa pagiging dalaga at binata. Maraming salamat sa pakikinig sa episode na ito ng Kwento't Wika, kung saan bawat kwento ng magulang ay kaakibat ng kaalaman sa pagkatuto ng wika. Sana'y naliwanagan kayo sa kung paano nakakatulong ang simpleng kwento sa pag-unawa sa mas malalim na teorya tulad ng behaviorist, inativist o cognitive. Hangad naming mas lalo kayong ma-inspire at ma-empower bilang mga gabay sa wika tinig ng inyong mga anak. Kung may sariling kayong kwento, katanungan o mga mungkahe, huwag kayong mahiyang magpadala ng mga mensahe sa aming Facebook page, Kwento at Wika. Hanggang sa susunod na kwentuhan, ako si Rochelle Novio. At ako si Julius Pabiliar, ito ang Kwento at Wika.